Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. Mabuhay teammates, ito ang Basketball Universe at ako si Bill Velasco. Ako, bihira naman ako nagsishoot nung araw. Ang role ko na nung araw, ano lang eh. Taga-pasa lang, taga-depensa, tulong sa team. Yun, ganun lang. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. Naging karangalan po ng inyong lingkod na makapanayam live mula sa Los Angeles, si Bernie Fabiosa, isa sa mga OG ng Crispa Redmanizers noong nagsimula pa ang PBA 50 years ago. Pinag-usapan muna namin kung ano ang mga tinahak niyang landas magmula nang siya ay magretiro. Paano ka napunta sa Amerika? Niyaya ako ng yung kaibigan na ba't hindi masubukan dito. Pagkatapos ng retirement ko kasi sa PBA, parang wala akong future dyan. Okay. Sabi ko, try ko muna yung Amerika, baka ako may buhay. Pero may buhay naman talaga. Okay. Anong ginawa mo dyan? Anong naging trabaho mo dyan? Iba-iba trabaho ko dito. Minsan, nag-caregiver ako. Minsan, naging butler ako. Wow. So, ngayon, naging na ako ngayon, nag-Uber ako. Oh, okay. Anong pakiramdam nung nagsimula ka muli? Dito, kilala ka, superstar ka, champion ka sa PBA. Anong pakiramdam nung starting over? Mahirap din, pero nakapag-adjust naman. Medyo, mas nagustuhan ko na dito ngayon. Kaya dyan sa atin kasi lalo na niya magulo dyan sa atin. Dito kasi equal lahat mga tao, walang mayaman, walang mahirap. So, walang pakialaman kung ano trabaho mo, basta meron ka lang ginagawa sa buhay. So, maraming trabaho dito eh. Huwag ka lang mamili eh. Tsaka hindi ko naman, sabihin, hindi ba kasi nahihiya eh kung ano yung mga trabaho nila dito. Ganun talaga ang buhay eh. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. So, importante, labanan mo lang. Para mabuhay ka, di ba? Ano naman ang plano mo sa pamilya mo? May plano ka bang maging basketball player din yung mga anak mo? Ay, wala. Meron ako isang anak, si BJ. Nandyan. Sa hotel industry siya. Oo. Trabaho siya sa hotel. Hindi, maliit eh. Maliit eh. Pero actually, nung bata pa yun, tinitrain ko na yun eh. Kaya lang medyo nagbago ang nagbago ang panahon eh. Parang hindi siya mahilig. Mahirap pilitin eh. Oo, tama. Magagalit pa sa'yo. Pero ngayon, nagbabasketball siya. Just for fun. Yun. Gusto sana kitang tanongin eh. Ngayon, 50th anniversary ng PBA at nandun ka nung simula. Ano yung pinaka naaalala mo nung 1975 nung nagsimula yung PBA tapos yung Crispa galing sa Mika? Ang naalala ko, puro kami champion eh. Actually, nung bago kami umakyat sa PBA, meron ang nauna sa aming grupo. Sila Eric Leanio, sila Harris yata, Ray Pajes, Balio. Yung iba namin nasa Mika pa kasi sumali kami dun sa Invitational. And then, ang nakapagkasunduan nung Bob tsaka ni Danny Floro, pag nag-champion kami doon, kami yung magiging Philippine team. Ang problema, parang hindi yata nagkasundo si Puyap saka si Boss Danny. So, hindi natuloy. Kaya sabi ni Boss, makyat na tayo. Kaya kita kami third conference na yata. Parang ganun eh. Kasi naalala ko, ang unang champion yan, Toyota, nakadalawa sila eh. Yun ang naalala ko lang. Kasi wala pa kayo? Tapos pangatlo yata kami. Pero,
parang ang nangyari, parang naging overall champion kami. Hindi ko maintindihan eh. Okay. Ay, yung PBA tsaka yung Mika, may pagkakaiba ba o parang ganun din? Ang pagkakaiba, yung ruling lang. Okay. Binago. No foul nung araw eh, di ba? Yung Mika nung araw, iba eh, parang laro na yun, parang college na alanganing professional eh. Pero ano pa rin, physical din siya. Bakit ang lakas ng samahan nyo sa Crispa? Para kaming madali kaming magkakasundo-sundo kasi hindi kami tulad nung nagpapataasan ng rango kumbaga sa ano ka. Kailangan equal lang kami. Parang pamilya, bigayan, gano'n. Teamwork. Napakalakas nung team nyo. Napadali ba yung trabaho mo na ang dami mong papasahan? Sa tagal ba ng panahon, hindi mo na mabasa yung mga player mo. Siyempre, madali sa akin dahil alam ko na kung sino yung first option, second option. Tulad yan, ang instruction ko kay Baby, unahin ko yung mga shooter like Atoy. Tapos kabila naman si Freddy Ovalde. And then, nung una, si Box talaga. Si Box talaga ang namin. Shooter namin talaga. Pangalawa lang si Atoy. Nung nawala na si Box, si Atoy na ang first choice. Then si Ovalde and then Philip. Kidaben. Ako, bihira naman ako nagsishoot nung araw. Ang rule ko na nung araw, ano lang eh. Taga-pasa lang. Taga-depensa. Tulong sa team. Yun, ganun lang. Yung hilig mo sa steals, saan nagsimula yun? Noong araw kasi hindi ako manghuli ng langaw eh. Yung ginaganon-ganon ito yung langaw, ganon. Hindi, actually, hindi ko naman yun, yung katuwaan lang. Tapos parang naano ko sa, nung nag-Cebu na ako, ninidevelop ko siya, parang meron yata akong talent sa pag-aagaw. Parang ganon. Kasi madali yung instinct ng pag-aagaw na mula, mabilis eh. So pagdating ko ng Manila naman, dinevelop ko ng gusto yun. Dahil maliit ako, hindi naman ako pwedeng makipagsabayan sa kanila dahil ang gagaling nila eh. Although marunong naman tayo sumiyot, ganito, kanya. Pero iba talaga ang basketball ng araw kasi may kanya-kanya kaming rules eh. Hindi ka pwedeng tulad ngayon na kailangan lahat gumagawa, di ba? Nung araw hindi. Kailangan makinig sa coach. Sabi niya, coach, dali mo yung team. Ganito, ganyan. Hinabi mo kung sino yung unang option mo. Saka anong araw kasi, bihira yung malalaking player. Okay. Yun. Okay. Yung competition nyo with Toyota, gaano kalalim ba yung personal ba talaga yan o sa basketball court lang? Parang naging personal nung bandang huli kasi gawa rin siguro ng mga fans. Yung mga fans kasi yung nag-uumpisa sa gulo namin eh. Yung kantsawan, yung gano'n. So, nakakatuwa ka nung araw kasi naalala ko. Like, pag lumabas kami sa isang lugar at nakita namin nandun sila, hindi kami tumutuloy. Kunwari, disco. Pag alam namin nandun sila, hindi kami pupunta sa disco na yan. Lilipat kami. Tapos ganun din sila. Kaya bihira kami nagkaharapan ng Ngayon lang yung nag-retire, medyo na kami, medyo close na kami, nag-uusap kami. Tapos na Pati yung mga ibang player ng Toyota, actually nakausap ko, mas gusto nila sa Crispa kasi napakagalante daw ni Danny Floro eh. Totoo ba yun? Super. Totoo yan. Dami naman mga witness dyan. Mga source writer, mga sino-sino dyan. Kasi si boss kasi may malaga sa tao. Lahat yan. Hindi. Yun ang amo na hindi pwedeng magsalita ng no. Parating yes. Okay. Yun ang nangyari. Okay. Maski anong hinihingi mo, okay. Ganoon na siya. Ganoon siya kabait. Nagtagal ka na sa PBA. Anong pakiramdam na parang expected palagi na mag-champion ng Crispa? May pressure ba talaga sa inyo o parang laro lang?
Siyempre, hindi naman mawala yan. Kaya lang, medyo ang advantage ng team namin kasi halos lahat kami nagagamit yung Toyota kasi parang ilan lang ginagamit nila. Kami kasi halos lahat nagagamit eh. Tsaka alam na ni coach yung nababasa niya yung laro ng Toyota. Kaya pinaghahandaan namin every time na may laban kami. Tapos yung style namin tapatan ng tao. Meron taong pag ikaw ang gumagwardya, naiilang sa'yo yun. Parang ganun. So, matching up kami ng araw. Puro maliit man malaki. Para yung team namin ng araw talagang tulungan kami. Kaya kita mo naman, ang daming champion, di ba? Nakadalawang Grand Slam pa. Oo, tama. Nung nagkaroon ng krisis dito sa Pilipinas at nawala na yung Crispa, anong pakiramdam nyo? Anong pinag-iisipan nyo? May mga plano pa ba kayo? Nung na-disband, lungkot eh. Tapos ang sama pa, naghiwa-hiwalay kami lahat. Akala namin magkasama pa rin kami kasi parang ang dinig ko, parang yung team namin kinukuha ng Shell eh. Parang si Tommy Manotoc at that time, parang siya yung acting commissioner na gusto ni Tommy i-balance yung team. Kaya pinag-hiwa-hiwalay kami. Napunta ka sa Shell? Yeah. Pero nagawan mo rin ng paraan after Shell na nagsama-sama kayo uli sa Great Taste. Was it the same o iba na? Iba na yung laro namin kasi unang-una medyo paano na rin eh. Paedad na rin eh. Di ba? Hindi naman, yun naman hirap sa player pag bata ka pa talaga, malakas ka pa. Pag medyo nagkakaedad ka na, bumababa laro eh. Pati yung playing time mo. Pero yung time na yun, nandun pa naman yung laro namin. Pero ang maganda yung sa Great Taste namin, nung nag-Great Taste na kami, maganda yung madaling adjustment namin, mabilis eh. Kasi andun si Abe, si Tuadles, si Brown, kami lahat talagang ang bilis ng adjustment namin. Kaya maganda yung samahan din namin. Wala nga kami sentro nung araw. Sino ba sentro namin? Wala eh. Philip na yata. Saka si Kabato nung nandun pa. Nakaraos din. Naka-champion ng isa. Or Filipino. Sa pananaw mo, anong pinakamasarap na alaala mo ng PBA? Ngayon na mag-50 years na. Pinakamasarap ng dalawang Grand Slam. Okay. Mahirap kaya yung dalawang Grand Slam. Isipin mo yun, ilang conference yun. Hindi ko na mabilang kung ilang games yun eh. Hindi ko na mabilang eh. Pero isipin mo. Pero 3 lang years siguro bago kami na Grand Slam muli eh. Kasi nung nawala na si coach, nagbago yung takbo ng team. Kami Manotoc na eh. Nag-iba eh. Si Tommy medyo scientific yung coaching niya eh. Alam mo naman, nung araw, time ni Coach Baby, lang eh, yung old school. Uwido lang. Uwido lang. Kumbaga sa gitara. Pero magaling si Baby magaling bumasa, magaling mag-match up ng team, magaling kumuha ng player. Hindi mo ba naisipang maging coach? Alam mo, minsan nag-coach ako eh, sa PBL eh. Pero tingin ko parang hindi akin. Bakit? Hindi para sa akin eh, kasi parang iba kasi ugali ko. Ang ugali ko pag nag-coach ako, kailangan ako yung naglalaro. Hindi pwede. Hindi pwede. Pareho kami ni ate eh. Si ate, ganun din eh. Walang pasensya. Oo. Kailangan kailangan gawin mo yung ganito, ganyan. Hindi pwede. Hindi mo pwede sabihin sa mga player kasi may iba-ibang yung player. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nickel Asia Corporation. At syempre, hindi mawawala sa usapan natin kung ano nga ba ang pananaw niya sa pagkakaiba ng basketball noon
at ngayon. Ano pinakamaganda nung panahon nyo na nagsisimula pa lang ang PBA na iba na ngayon? Ngayon, iba na talaga kasi lalo na may social media eh. Talagang madali silang makilala ng mga tao ngayon. Yun ang ano nila kasi buong mundo na nakita eh. Kami nung araw kasi hindi, bihira eh. Dyaryo lang. Oo, dyaryo lang. And then, minsan nire-replay yung game namin after 2 weeks, ganun. Lalo na sa probinsya. Saka yung ruling, iba. Kasi nung araw talaga, physical eh. Mas physical nung araw kasi ngayon eh. Saka nung araw, pag naglalaro kami, talagang puso. Kaya maintindi yung swelduhan o ano. Sweldo kasi nandyan lang yan eh. Talagang prestige eh. Talagang iba-iba yung mga laro nung araw kasi ngayon. Ngayon kasi parang pag maliit ka, medyo kawawa ka ngayon. Sabagay. Hindi ko naman nila lahat, pero malalaki ng mga player kasi ngayon, hindi tulad nung araw. Hindi ka pwede magdukot-dukot sa ilalim ngayon, nung araw kasi pwede, di ba? Sagasaan ka. Oo, lalaki ng mga player ngayon. 50th anniversary na nga ng PBA. Pag pinag-usapan yung Bernie Fabiosa, Crispa Redmanizers, anong gusto mong isipin ng tao, lalo na doon sa mga hindi nakapanood sa inyo nung naglalaro pa kayo? Sa totoo lang hanggang ngayon, nandyan pa rin eh. Lalo na yung mga nag-edad ng mga 40 pataas. Aray. Natamaan ka ba? Oo, 60 na ako eh. Hindi, Bill, ano pa rin, nandyan pa rin eh. Like dito sa Amerika, no? Pag makilala nila ako, ganito, ay, alam ka agad eh. Ay, Crispa, Toyota, ganun ka agad eh. Ang naalala nila. Ang maano ng mga tao hanggang ngayon, hindi nila makakalimutan yung Toyota Crispa eh. Kasi yun talaga umpisa ng PBA eh. Tama. Yeah, di ba? Ikaw, nabutan mo yan, di ba? Oo naman. Ang tama yung sinabi ni ate nung araw yan na ang laban ni Pacquiao daw. Tahimik ang buong Pilipinas. Walang tambay, lahat nanonood. Ganon din ang Crispa Toyota nung araw. Halos mapupuno na yung Araneta. Ganon kalakas yung PBA nung araw. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. At yan ang Basketball Universe para sa araw na ito. Abangan kami Lunes, Miyerkules at Biyernes sa YouTube at Facebook. Kaya like, share, subscribe at follow na rin. Nice naming pasalamatan ang aming mga sponsors. Bank of the Philippine Islands, Smart Sports, at Nickel Asia Corporation. Laging tandaan, saan man kayo at ano man ang gawin ninyo, magkakampi tayo. Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe.